Eto, matindi po ang balitang ito, mga kabida. Naglabas na raw ng International Warrant of Arrest po, mga kabida. Ito hong International Criminal Court, laban ho dito kay Senator Bongo po, mga kabida. Mismo si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte po, mga kabida, ang naglabas ng balitang ito, Okay, ayon po sa kanya hong source. Alright, ito, babasahin ko muna. Ito hong article po makabida ng ang balita ngayon, naka-breaking pa po, Congressman Pulong inilahad na may ICC warrant na umano laban kay Senator Bongo ayon sa kanyang source. Ayon. Naglabas ng matinding pahayag si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte matapos niyang sabihin na may natanggap siyang impormasyon mula sa isang highly reliable source na nagsasabing na-issue na umano ng International Criminal Court o ICC ang arrest warrant laban kay Senator Bongo at dalawa pang dating opisyal ng pulisya po, mga kabida. Okay? Sa kanyang social media post, sinabi ni Duterte, a highly reliable source informed me that ICC arrest warrants against Senator Bongo and two former police officers have already been issued. So inilabas na po, mga kabida. Totoo pala yung sinabi po ni Senator Antonio Trillanes IV, na pati itong si Senator Bongo po, mga kabida, meron pong warrant of arrest na ilalabas po, itong International Criminal Court. Okay? Kasunod nito, kinwestiyon niya ang umano'y papel ng administrasyon sa mga hakbang na may kaugnayan sa ICC at inakusahan itong ginagamit bilang sandata laban sa mga kalaban sa politika, mga kabida. Okay? Wala na ba talagang katapusan ang administrasyong ito sa paggamit ng ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban? Wala na ba talaga kayong awa o hiya sa pinaggagawa nyo? Iginiit din ni Pulong na hindi dapat gamitin ang mga institusyon ng gobyerno upang supilin ang oposisyon. Ayon. Huwag gamitin ang mga ahensya ng gobyerno sa pagsupil at pagpapatahimik sa mga kalaban sa politika para lang mapagtakpan ang mga malalaking isyu ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayon pa sa kongresista, umano'y ginagamit ng administrasyon ang iba't ibang sangay ng gobyerno laban sa kanilang mga katunggali sa politika. Sa isa pang bahagi ng kanyang pahayag, nagbabala siya sa mga opisyal na anyay nananatiling tahimik sa gitna ng mga pangyayari. Kung mahimo nilang itugyan ang ilang mga kaalyado karon, unsa pa ka ang ilahang buhaton kaninyo kung dili na mo mapuslan. Okay? Kung kaya nilang talikuran ang kanilang mga kaalyado ngayon, ano pa kaya ang gagawin nila sa inyo kapag hindi na kayo mapakinabangan? Ayun. So, yun po yung sinabi po ni Congressman Pulong, mga kabida, may kaugnayan po dito ho sa paglabas daw ng ICC po, ng warrant of arrest laban ho dito kay Senator Bongo, mga kabida, at dalawa pang dati hong mga opisyal po ng PNP, mga kabida. Ayan. Eto, tuloy po tayo sa oras ng pagsulat. Ang pahayag ni Pulong hinggil sa umano'y ICC warrant of arrests laban kay Senator Bongo at dalawa pang dating opisyal ng pulisya ay nakabatay sa impormasyong anyay mula sa isang highly reliable source. Wala pang inilalabas na opisyal na kumpirmasyon ang International Criminal Court na kaugnay ng naturang aligasyon. Ayon po, mga kabida. So, kung totoo man po ito, si Bongo na naman po yung target, mga kabida, ng mga pulis. Okay? At ng NBI dito, mga kabida. Alright? Kung sakali man po, inilabas po itong arrest warrant. Ang problema lang po, mga kabida, ng International Criminal Court, ilang beses na po, mga kabida, na itinago po, mga kabida, itong arrest warrant na ito, sasabihin po ng ICC, wala po kaming inilabas na arrest warrant. In fact,
Ilang beses na po nilang sinabi yan, ano, mga kabida, iyon pala. Ang tagal na pala itong lumabas, ano, itinago lang po. Naghahanap po ng pagkakataon po, ano, mga kabida, para lang po mahuli yung kanilang subject dito, ano po. Alright? Now, bakit si Bongo, ano, mga kabida? Bakit bigla hong lumabas itong arrest warrant kung totoo man po itong sinabi po ni Congressman Pulong, ano, mga kabida, sa gitna po ng agawan po ng kapangyarihan dyan po sa Senado po, ano, mga kabida. Okay, paramihan kasi ng kalyado dyan ano, lately lang po, nanalo itong grupo po mga kabida ni Gatchalian, ano, matapos pong pumanig po sa kanila mga kabida, ito pong si Senator Joel Villanueva. Kaya tuluyan na pong naagaw po ni Gatchalian po mga kabida, ito pong Senate leadership po, ano, dyan po sa Senado, mula kay Senator Alan Peter Cayetano, ano po, mga kabida, ano. At sa palagay ko po, ito hong pag-target po nila kay Bongo po, ano, mga kabida, okay, mas lalo hong advantage po ito sa panig po ng mga administration senators, ano, considering gusto ho nilang mabawasan ito hong grupo po ni Cayetano po, ano, mga kabida, para sa ganun, mahihirapan na po sila mga kabida na makakuha po ng boto para ho sa acquittal ni Vice President Sara Duterte, ano po. Okay? Ito yung paningin po at perception po ng mga kritiko po, no, ng administrasyong ito, ano po, mga kabida. Alright? So, kung totoo man po itong balita, no, ni Congressman Pulong na meron na pong arrest warrant na inilabas, and most probably, baka soon, malalaman na po ito, ano, mga kabida, mababawasan na naman po, ano, itong grupo po ni Cayetano. Okay? Una po, nawala si Bato. Pangalawa, si Jinggoy, nakulong, ano, mga kabida. Pangatlo po, si Chis Escudero, nawala. Alright? Pang-apat po, itong si Senator Joel Villanueva. At ang panglima po, itong si Bongo. Okay? Mula sa 13 po, okay, minus 5. Alright? So, 8 na lang po ang matitira, mga kabida. So, dito pa lang sa 8, wala na. Hindi na po aabot dun ho sa acquittal, ano, mga kabida, kahit na sabay-sabay po sila mga kabida, boboto po ng acquittal, ano, in favor po kay Vice President Sara Duterte during the impeachment trial po, ano. Alright? Actually, timely talaga ito. Kung totoo man po itong sinabi po ni Congressman Pulong, ano, mga kabida, sa mangyayaring impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida, ano po. Okay? So, titingnan natin to kasi sa ngayon, nasa 13 pa lang po ito hong majority block po, ano, mga kabida. Kulang pa po ng 3, ano, mga kabida, para sa possible conviction po, ano, laban ho dito kay Sara Duterte, ano po, mga kabida. Okay? So, kung makakakuha po sila ng at least 3 mula sa hanay po ni Cayetano, ano, mga kabida, pasok na po, ano. Sa tingin ko lang po, ano, mga kabida, ito hong natitirang 8, sulit na po ito. Okay? Wala na pong iwanan to, ano, mga kabida, kahit na po, matindi po ang pressure po, mga kabida, laban ho dito sa ilan po sa mga miyembro po ng Cayetano Block, ano. Like for example, dito ho kay Senator Mark Villar, ano, kung saan po, inukusahan din siya, mga kabida, ano, nasangkot po dito ho sa flood control scam. Okay? So, pwede ding gamitin ito ng administrasyon po, mga kabida, para po ma-pressure ito kung si Villar, ano, mga kabida. Okay? So, gagawin talaga, okay, ng administrasyong ito, ano, para po mabawasan at maubos ito kung miyembro po ng Cayetano Block, ano, mga kabida. Para sa ganun, meron na po silang leverage. Alright? Okay. Lipat ka dito sa amin. Dagdagan natin yung 13 po para maging 16. See? Yung mga iniimbestigahan dyan, ano, mga kabida, sa kampo po ni Cayetano, ano po, at least 10 daw. Okay? Including Senator Jinggoy Estrada po, ano, mga kabida, ano. Alright? Hindi po kasali ata dito si Senator Bato, ano, mga kabida, ano po. Okay?
at saka most probably itong si Bongo. Hindi po kasali itong dalawa. Okay, may 10, so 12 lahat, ano? Mga kabidang mawawala, posible. Alright? So ano na lang pong matira? Diyan po sa kampo po ni Alan Peter Cayetano po, ano? Mga kabida, ano po? Okay? So mas lalo hong magkakaroon po ng leverage ito hong majority block para umanib po sa kanila. Ito hong ilan po sa mga miyembro po ng Cayetano block po, ano? Mga kabida, para madagdagan po yung kanilang bilang hanggang 16, ano? Yung required number po, mga kabida, para po bumoto ng conviction po, ano? Kay Sara Duterte, ano, sa impeachment trial, mga kabida, ano po. Okay? So, titingnan natin to kasi parang nakikita ko na yung galaw po, ano, mga kabida, ng administrasyong ito, ano, at ng mga senador na kalyado po ng administrasyong ito, ano po, mga kabida. Parang papunta na ata sila doon ho sa 16. Okay? Parang gusto ko nilang kunin yung 16, ano, mga kabida, para po masigurado po, mga kabida, na hawak po nila yung conviction po ni Vice President Sara Duterte, ano. Pero umaasa po ang mga kalyado po ni VP Sara, mga kabida, yung mga taga-suporta po niya, no, na meron po mga senador na kabilang dyan sa majority block na baka naman po hindi ho buboto for the conviction. Baka buboto po sa acquittal, ano, mga kabida, with the likes of Mig Zubiri na taga Mindanao, ano. Lately lang po, mayroon po siyang sinabi po, ano, na mahal daw nila, palangga daw nila ang lately lang po, meron pong sinabi itong si Migs na yung kanya hong pagpanig po sa majority block ay walang kinalaman po ang mga Duterte ho dito, ano, mga kabida, dahil palangga daw nila. Okay? Yung mga Duterte, ano po, mga kabida. So, doon pa lang, pwede ho nating panghahawakan yun, mga kabida, yung kanya hong salita. Okay? At sinabi po niya yon sa harap mismo ng kanyang mga constituents doon, ano, mga kabida, sa Bukidnon, Okay? I doubt kung lahat dyan sa majority block ay buboto po ng conviction po, ano, mga kabida. Kahit papaano po, may mga konsensya yung mga senador na yan, ano, mga kabida. Hindi naman po pwede na buboto po sila for conviction tapos walang malinaw po na ebidensya na inilatag ng prosecution laban ho sa Vice Presidente, ano, mga kabida. Unfair naman po yun. At dadalhin po nila habang buhay yung konsensya po, mga kabida, kung sakali man po boboto po sila for conviction at matanggal po ang Vice Presidente, mga kabida, at ma-disqualify for life. Diba? So, dadalhin po nila yan hanggang libingan po, ano, mga kabida, yung konsensya na yan, ano po. Okay? So, kahit na po makuha nila itong 16 po, ano, umaasa pa rin tayo, mga kabida, na ang mga senador na yan, kahit po as perceived, meron pong instructions sa kanila, no, mga kabida, gagamitin pa rin nila yung kanilang konsensya po, ano, mga kabida. At of course, yung tibay ng ebidensya po, ano, na ilalatag ng prosecution po, mga kabida, and even the defense, ano. Okay, para makapag-isip at para ma-weigh po nila, mga kabida, ito hong kanila hong magiging desisyon kung i-convict ba nila si Sara Duterte o i-acquit po, ano, mga kabida, ano po. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, ano, dito sa isiniwalat po ni Congressman Pulongan na meron na raw arrest warrant na inilabas ito hong ICC po, mga kabida, laban ho dito kay Senador Bongo, mga kabida, ano po. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.